December 6, 2020, ikalawang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwinin niyo ang aking bayan, sabi ng Diyos, aliwinin niyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw. Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. Ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak, sabihin sa Huda. Narito ang iyong Diyos, dumarating ang Panginoon na makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang, at tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin sa kanyang kandungan, at pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa. Kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama at magpaparangal sa ngalan niya kanyang ililigtas, sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-ibig ay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa'i bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari pawang katarungan. Magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Huwag ninyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng iba. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat na makapagsisi at makapagbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo ang inyong sarili sa Kanya at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon. Ang araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ang lahat ng naroroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katarungan.
Kaya nga mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na mapayapa, walang dungis at kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Daan ng poon ay nariyan na, tuwirit ihanda sa Kanya. Pagtubos niya ay makikita. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Ito ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaías. Narito ang sugo ko na ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan, at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Huda at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog ng Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ng ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin. Ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo ng Espiritu Santo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.